Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Jiang Lin. Matyaga siyang naghihintay sa tuktok ng burol. Hinuli siya ng pulis dahil napagkamalan. Siyang isa sa mga human trafficker. Nagising siya at nakawala mula sa sasakyan ng pulis. Sa huli, nakatakas siya at sumakay sa ibang sasakyang nakaparada malapit doon. May isang tao na sadyang naghihintay sa kanya, siya pala si Lin. Alam niya ang bawat detalye tungkol kay Jiang Lin. Pati na ang mga paulit-ulit na panaginip niya tungkol sa kanyang anak. Dinala siya ni Lin sa isang opisina. Ipinakita niya na nakahanap na sila ng 5 babae, na posibleng anak niya, ngunit sa kasamaang palad. Hindi na makilala ng lalaki ang sarili niyang anak pagkatapos ng maraming taon na pagkakahiwalay. Hindi ito matukoy mula sa mga litrato. Nangako si Lin na gagamit ng teknolohiyang DNA para mahanap ang anak niya, ngunit humingi rin siya ng kapalit na gawain mula sa kanya. Alam nila ang kakayahan ni Jiang Lin sa pagkontrol ng bala. Gusto nilang ipapatay sa kanya ang isang manunulat na si Kung Wen, na ginamit ang mismong sarili bilang bida sa nobelang Godslayer. May isang masamang Diyos na nagngangalang Redmayne. Sa bawat isinusulat niya sa libro, kapag ang karakter ay nasusugatan, ang boss ni Lin ay nagkakasakit ng malubha. Ginagawa nila ang lahat para pigilan ang manunulat sa pagsusulat, ngunit ayaw nitong sumunod. Nagpa siya ang boss ni Lin na ang tanging paraan para matapos ang sumpa ay ang wakasan, ang buhay ng manunulat na iyon. Mahirap paniwalaan ni Jiang Lin ang katawa-tawang kwentong ito, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kasunduan. Dahil wala na siyang ibang paraan para mahanap ang kanyang anak, nagsimulang makinig si Jiang Lin sa audiobook ng manunulat. Habang nasa bangka, napagtanto niyang ang nilalaman ay halos katulad ng kanyang mga panaginip. Ang lupain na nakikita niya, tuwing natutulog ay ang bida na si Kung Wen, na tumatakas mula sa mga bounty hunter. Inaatake nila siya gamit ang kapangyarihang supernatural. Patuloy na tumatakbo si Kung Wen, kahit sugatan ng malubha, hanggang sa makarating sa gilid ng isang bangin, kung saan napapalibutan siya ng mga kaaway, na gustong kumuha ng kanyang buhay. Mabuti na lang at ang kapatid niya ay sumugod para iligtas siya at pinatay ang mga umatake, gamit ang kanyang sibat. Sinabihan niya ang kanyang kapatid na tumakas mula sa lungsod at itinulak ito sa bangin. Dahil dito, nahulog ang lalaki sa tubig sa ibaba. Nagsimulang lumaban ang babae sa mga ngaso ng mag-isa. Inatake niya ang mga kaaway ng buong bangis at iniwasan ang mga atake nila nang may nakakamanghang bilis. Ang pinuno nila ay pinanood siya mula sa malayo at nagplano ng pag-atake. Sinamantala ang pagkakataon, sumugod siya at inatake ang babae dahilan para matamba ito. Kasabay nito, si Kung Wen ay umahan, ngunit sa halip na sumunod sa kapatid, ay nagsimula siyang umakyat sa bundok. Hindi niya kayang iwan ang pamilya. Pagbalik niya, nakita niyang sugatan ang kanyang kapatid sa lupa. Isang matandang lalaki ang lumapit, at sinaksak siya sa likod. Pinatay niya ang babae sa harap ng kanyang kapatid. Tumakbo siya sa tabi ng kapatid at umiyak nang walang magawa. Nang malagutan na ng hininga ang kapatid, napagtanto niya na ang kaaway ay namatay rin dahil sa labanan. Malinaw na ang mga pumatay ay inutusan ng Diyos na si Redmayne. Sa matinding galit, hinugot niya ang sibat mula sa likod ng mamamatay tao. Hindi niya pinansin ang pagmamakaawa nito at itinuloy ang pagbawi. Sinaksak niya ito sa puso. Matapos ilibing ang kapatid, nagpa siyang habulin ng masamang Diyos sa halip na tumakas. Hindi na siya biktima, kundi mula ngayon, siya na ang mangangaso. Gayunpaman, bago siya umalis, ang baluti mula sa katawan ng mga mamamatay tao ay kumalas, at lumipad patungo kay Kung Wen. Kumapit ito sa kanya, parang isang parasito at humigop sa daluyan ng dugo niya. Isang mata ang nabuo sa gitna ng baluti. Iyon pala ay isang demonyo na nagpaparami sa kanya. At ngayon, nararamdaman ni Kung Wen ang pagnanais na pumatay ng Diyos. Nangako ang demonyo na ituturo ang daan patungo sa templo ni Redmayne. Kasabay nito, nakarating na si Jiang Lin sa kinaroroonan ng manunulat. Nahanap niya si Kung Wen na paalis na sa kanyang bahay. Sinimulan niya itong sundan para patayin ang manunulat, ngunit sa halip, mabilis siyang nadala sa isang library. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kumuha siya ng libro at sinubukang maghanap ng direksyon, ngunit hindi niya inaasahan na walang tao roon. Ang manunulat ay lumapit at kinumpronta si Jiang Lin at tinanong kung ano ang motibo niya. Sumagot si Jiang Lin. Agad na nagpakilala ang sarili bilang isang masugid na fan ng kanyang gawa. Tuwang-tuwa si Kung Wen dahil sa pagkilala at nagtanong tungkol sa nakaraan ni Jiang Lin. Sa huli, nalaman niya na ang lalaking ito ay naglakbay sa dagat sa lahat ng paraan para makarating dito. Ang biglaang paglitaw ni Jiang Lin ay tila nakagamot sa pagkabara ng isipan ng manunulat tungkol sa bagong karakter na isusulat niya.
Ipinagpatuloy niya ang kwento kung saan ang bida ay naglalakbay. Sa malawak na dagat, iniiwasan ng mga halimaw, sa ilalim ng tubig upang makalapit sa templo ng Diyos. Sa wakas, nakarating siya sa isang lungsod, at nakita ang mga tao na nagdiriwang sa isang kapistahan kung saan ang mga makukulay na estatwa ay itinayo, at ipinaparada sa tunog ng mga tambol at hiyawan. Hindi alam ni Kung Wen kung ano ang nangyayari, kaya sinundan niya ang mga tao papunta sa labas ng bayan kung saan may isang dambuhalang estatwa. Ang pulang balat na iyon ay ang Diyos na si Redmayne. Nang ang estatwa ay itinaas ang kamay, ang mga tao ay nagsimulang mag-alay sa Diyos. Yuyuko ng may paggalang sa gitna ng kalituhan ni Kung Wen. Nagsimulang maglabas ng sandata ang mga tao at sumigaw ng pangalan ng kanilang Diyos, humanda sa kalsada at handa nang makipaglaban hanggang kamatayan sa kanilang mga kapitbahay. Ipinaliwanag ng Black Dragon na ang Diyos ay lumalakas, base sa pagdurusa ng mga tao at siya ang may pananagutan sa pagwasak sa halos lahat ng mga lungsod. Ang mga mamamayan ay sumugod sa labanan, ang mga mamamana sa kabilang panig ay lumaban ng matindi, marami sa kanila ang bumagsak. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang sitwasyon ng ang napakaraming dragon. Nagawa sa hot air balloon ay lumitaw at humarap sa kalapit na bayan. Ang mga nakasakay sa mga dragon ay nagsimulang maghagis ng mga bomba ng langis sa ibaba. Pagkatapos ay ang mga palaso na apoy na pinakawalan ng mga tagasunod ng masamang Diyos ay nakatutok sa lungsod ng kalaban. Isang dagat ng apoy ang nalikha. Si Kung Wen ay labis na natakot nang makita ang mga tao na nagsisigawan habang sinusunog ng buhay. Ang lahat ng gawaing ito ay dahil sa masamang Diyos. Pagkatapos ng matinding labanan, pumasok si Kung Wen sa lungsod at nakita ang mga lalaki na nagnanakaw at pumapatay ng mga tao sa kanyang paningin. Bago pa niya maunawaan ang lahat, may isang tunog ng tambol ng digmaan mula sa malayo. Lahat ng tao ay yumuko sa takot dahil sa mga kabalyero na nakasuot ng matingkad na pulang baluti. Pinagmasdan ito ni Kung Wen habang nagtatago sa isang sulok. Napagtanto niya na ang watawat nila ay katulad ng tanda ng mga humahabol sa kanya kanina, at nalaman din niya na ang mga kabalyerong ito ay mga alagad ng masamang Diyos. Samantala, si Jianglin ay sinusubukang ilabas ang manunulat mula sa lugar ng mga mamamayan. Gusto niyang magkaroon ng pagkakataong pumatay nang hindi napapansin. Pumasok sila sa isang abandonadong bukid na puno ng mga puno. Nagsimulang makarinig si Kung Wen ng isang oyayi mula sa malayo, habang si Jianglin naman ay masyadong tensyado para mapansin ang tunog. Ang manunulat ay muling nakakuha ng inspirasyon matapos marinig ang musika at agad siyang nagsimulang magsulat ng isang bagong karakter base sa liriko ng kanta sa nobela. Pagkatapos ay nagpatuloy siya ng maglakas loob si Kung Wen na sundan ang mga pulang kabalyero at napansin ang isang batang babae sa eskinita. Ang bata ay sinusubukang iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit nang suriin niya, nakita niyang matagal na palang patay ang bata. Tinulungan ni Kung Wen ang babae na ilibing ang kanyang kaibigan. Alam niya na ang pulang Diyos na iyon ay hindi pinapayagan ng sino man na umalis ng bahay pagkatapos ng paglubog ng araw, at nagbabanta ring papatayin ang lahat ng mga hindi sumusunod sa utos. Ang batang babae ay nagsimulang tumugtog ng plaute para alalahanin ang yumaong kaibigan, ngunit ang musika ay tila nakakuha ng atensyon ng isa sa mga kabalyero. Mabilis silang lumitaw sa sementeryo. Dumating ang mga kabalyero para patayin sila dahil sa hindi pagsunod sa curfew. Mabilis na tumakas si Kung Wen kasama ang batang babae, habang ang mga kabalyero ay sumugod sa kanila at humahabol sa likuran. Tumakbo sila at nagtago sa mga gusali, at sinubukang umakyat sa mga gusali, ngunit ang mga kabalyero ay nalampasan ang mga harang at tumalon sa bubong. Sinubukan ni Kung Wen na buhatin ang bata para tumakas, ngunit tumalon muli ang mga kabalyero para habulin sila. Sila ay dumaan at lumapag sa loob ng mga gusali, winasak nila ang mga pader para humabol, ngunit ang bagay na hindi napansin ng mga kabalyero ay nilinlang sila ni Kung Wen. Sa pamamagitan ng pagpapalit sa bata gamit ang isang taong dayami, tumalon si Kung Wen mula sa mga gusali na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa, pagkatapos ay patuloy siyang tumakbo habang umiiwas sa mga pag-atake, ngunit sa huli ay nahuli ng kabalyero ang bata. Isa lamang pala itong manika na dayami. Inatake ni Kung Wen ang kalaban at nagbigay ng direktang suntok sa ulo, ngunit ang pag-atake ay hindi naging epektibo dahil mabilis na nakabawi ang mga kabalyero, at sinipa siya ng malayo. Inilabas ng kabalyero ang kanyang sandata, biglang natanggal ang maskara at lumantad ang mukha ni Jianglin bago pa man umatake ang kabalyero. Sa huli, sumigaw ang bata at pinatigil siya, at nagsimulang ilipat ng lalaki ang atensyon niya sa bata. Gayunpaman, paglubog ng araw, ang kabalyero ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang huminto.
Ang pagkakataong ito ang ginamit ni Kung Wen para tumakas kasama ang bata. Kasabay nito, si Jiang Lin ay lumabas sa likuran ng manunulat na abala. Sa pagsusulat ng kwento, ngunit katakatak ang nagsimula siyang magkaroon ng mga guni-guni na parang hinahabol niya ang babae sa nobela. Napagtanto ni Kung Wen kung nasaan si Jiang Lin, ngunit bigla siyang tinamaan ng bato sa ulo kaya napasigaw siya sa sakit. Patuloy na nagbato si Jiang Lin ng tama sa target, isang nakamamatay na tira sa noo ni Kung Wen. Sinubukan niyang lumapit para subukang iligtas ang buhay ni Kung Wen, ngunit laking gulat ni Jiang Lin nang marinig ang isang kanta na dati nang narinig ni Kung Wen. Iyon ay isang oyayin na tanging ang anak lang niya ang nakakaalam. Mabilis siyang tumakbo para habulin ang himig hanggang sa makarating sa isang eskinita, at nakakita ng isang batang palaboy na nakaupo habang namumulot ng basura at kumakanta. Tinanong ni Jiang Lin ang bata kung saan niya natutunan ang oyayin na iyon, ngunit ang mainit na damdamin niya ang nagpatakot sa bata kaya ito tumakbo palayo. Nagagalit siyang hinabol ang bata, ngunit nagsimula na naman siyang magkaroon ng mga guni-guni, parang hinahabol niya ang dalaga sa nobela bilang ang kabalyerong pula. Binaliwala niya ang mga guni-guni at patuloy na humabol, ngunit nang dumilim na ang gabi at ang mga kalye ay naging madilim, nawala ang bakas ng bata. Wala na siyang ibang mapagpipilian kundi ang makipagkita sa manunulat muli. Nagkita sila sa rooftop. Nagsimulang magsalita ang manunulat tungkol sa kanyang nobela. Sinabi ni Kung Wen na si Jiang Lin ay isa rin sa kanyang mga karakter at ginamit ang oyayi na narinig niya noon para buuin ang karakter ng batang si Xiaoju. Nagulat si Jiang Lin nang marinig ito. Agad niyang binuksan ang notebook at nagsimulang basahin ang mga ito. Napagtanto niya na ang kwento ni Kung Wen ay tagmang-tugma sa mga kwento tungkol sa kabalyerong pula. Ibig sabihin nito, sa paanong paraan, nakalikha si Kung Wen ng isang parallel universe sa pamamagitan ng kanyang mga kwento, at nakalikha ng mga alternatibong bersyon ng mga karakter mula sa mundong ito, kasama na ang anak niya. Iyon din ang dahilan kung bakit gustong patayin ni Lin ang manunulat, dahil ang nobela ay may kakayahang makaapekto sa mga pangyayari sa mundong ito. Matapos maliwanagan ang lahat, tumawag si Jiang Lin kay Lin para sabihing sisuko na siya dahil gusto niya natapusin ni Kung Wen ang libro para ang anak niya ay mailigtas sa kabilang mundo. Kasabay nito, humanap ng paraan si Kung Wen para makatakas mula sa kabalyerong pula kasama ang bata, at nagpatuloy sila sa pagtawid sa abandonadong bayan. Sa huli, nakarating silang dalawa sa bahay ng bata. Dito, nalaman ni Kung Wen na ang mga magulang ng bata ay pinatay din ng mga kabalyero. Hindi pa man sila nakakapagpahinga, maraming tauhan ng masamang Diyos na si Redmayne ang sumugod. Sinubukan nilang nakawin ang bahay at kunin ang lahat ng ari-arian ng bata. Hindi, pumayag ang bata na mawala ang ari-arian ng kanyang mga magulang at nagplano ng pakikipaglaban sa mga masasamang tao. Desidido si Kung Wen na protektahan ang bata sa anumang paraan. Sumugod ang mga kaaway para umatake, ngunit biglang nagising ang baluti ng demonyo ni Kung Wen. Nagwawala itong pumatay sa kanila ng madali gamit ang sarili nitong espada. Sinubukan ng mga kaaway na lumaban, ngunit inatake sila ng demonyo ng napakabilis, pinapatay ang bawat isa. Kapag nagkalat na ang dugo, ang katawan ng halimaw ay hindi tinatablan ng mga ordinaryong sandata, kaya ang mga pag-atake ay naging walang saysay. Matapos mapatay ang lahat ng mga kaaway, ang baluti ay sumugod patungo kay Kung Wen. Ngunit laking gulat na hindi nito nagawang saktan si Kung Wen sa anumang paraan dahil ang bawat kilos nito ay kontrolado ni Kung Wen. Nakita ang kasamaan ng demonyo, pinasaksak ni Kung Wen ang sarili sa halimaw, at pinilit itong lumuhad at sumuko. Napagtanto ng baluti na ang dugo ni Kung Wen na nainom nito ay may pinagmulan mula sa langit. Pagkatapos, bumalik ito sa katawan ni Kung Wen, at nangakong susunod sa kanya na parang isang alagang hayop. Nagpasya si Kung Wen na dumiretso sa templo ng masamang Diyos na si Redmayne. Nakarating siya sa loob at nakakita ng napakaraming mandirigma na nakasuot ng pula na nakaupo sa lupa. Nakakagulat, hindi sila umatake. Maingat na lumapit si Kung Wen sa mga kabalyero at napagtantong wala silang anumang reaksyon. Sinamantala niya ang pagkakataon para pabagsakin ang marami sa kanila. Ang layunin ng curfew ay para itago ang lihim ng mga Red Knight dahil silang lahat ay naging estatwa paglubog ng araw. Ang dalawa ay nagpatuloy sa paglalakad at pumasok sa isang malaking gusali. Sumigaw si Kung Wen para lumitaw ang Diyos pero walang sagot na narinig maliban sa tunog ng mga tambol na tumutunog sa likuran. Biglang napansin ng bata ang isang nakakatakot na bagay ng ang higanteng estatwa sa harap nila ay nagsimulang gumalaw. Ang tunog pala ng tambol ay ang tibok ng puso ng Diyos. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga bato sa katawan niya ay nagkapira-piraso dahil sa kanyang paggalaw.
Humawak siya ng isang malaking bato at ibinato ito sa mga haligi para harangan ang labasan, upang walang makatakas. Ang higanteng Diyos ay lumapit habang ang dalawa ay takot na takot. Tiningnan ng Diyos si Kung Wen ng may pagtataka. Inamoy niya ang katawan nito at natanto na siya nga ang anak ng kalaban na siya ring pinakamalaki niyang katunggali at kaibigan din. Nagngit-ngit ang Diyos ng maisip ang kaaway at hinamon ng binata na ipaghiganti ang ama. Sinabi niya kung saan niya pinatay ang ama nito, layuning patayin din ang anak ng kanyang katunggali. Sa kabilang banda, inihatid ni Jiang Lin ang manunulat sa bahay nito para matapos ang kanyang libro. Ngunit nakakita si Jiang Lin ng isang litrato na nagbigay sa kanya ng pagdududa tungkol sa boss ni Lin. Pala ay, ang ama ni Kung Wen ay business partner ni Lin, at ang lalaking ito ay sinasabing namatay sa isang aksidente kung saan naroon din si Lin. Napagtanto ni Jiang Lin na ang motibo ni Lin ay mas masama kaysa sa inaakala nila. Sinabihan niya si Kung Wen na mag-impake para lumipat sa mas ligtas na lugar. Ang hindi nila alam, narinig ni Lin ang kanilang usapan at sa huli, napagtanto niya ang masamang balak ng kanyang boss. Gusto nitong itago ang katotohanan tungkol sa partner niya na ang pagkamatay ay hindi aksidente. Tinawagan ni Lin ang boss para hingin ang katotohanan. Ngunit binyantaan siya nito at sinabing masasamang bagay lang ang mangyayari sa mga taong nagtataksil sa kanya. Balak na sana niyang umalis, ngunit mabilis siyang nakuryente ng isang lalaki, at nawalan ng malay. Dinala ni Jiang Lin si Kung Wen sa library, para matapos ang libro at kumuha siya ng maraming golf ball para maghanda sa laban. Tama ang hinala niya, ang mga asasin ni Lin ay sumunod sa kanila sa gusali at agad silang inatake. Nalinlang ni Jiang Lin ang isang asasin at binigyan ng direktang tama sa ulo. Ang natitirang asasin ay nagbuhos ng tubig sa kanya at gumamit ng kuryente para pasukuin siya. Sumugod siya sa asasin at pareho silang bumagsak sa sahig. Patuloy niyang binato ng golf ball ang asasin, pero ang electrician ay humawak ng isang higanteng ventilador at sumugod para hiwain siya. Nang itapat nito ang kuryente, bumalik ang atake at tumalsik ang lalaki. Pala ay may suot na anti-electric glove, si Jiang Lin. Pagbalik niya sa lobby, agad niyang inatake ang natitirang asasin, nang hindi ito nakatingin. Akala niya ay tapos na ang laban, ngunit nag-inject ang asasin ng serum sa kanyang katawan na nagbigay sa kanya ng lakas. Madali niyang itinapon ang mga gamit. Naiwasan ng asasin ang lahat ng bala at sinuntok si Jiang Lin hanggang sa tumama sa pader. Sa oras na ito, nagising na si Lin at pinakawalan ang sarili. Sa labas, tumalsik si Jiang Lin. Nang tatapusin na siya ng asasin, lumundag si Lin sa asasin at sinaksak ito ng paulit-ulit, pero ang mga atake ay walang bisa at itinapon lang siya. Hindi siya katapat ng asasin. Kumuha si Jiang Lin ng golf ball at ibinato sa asasin. Sinubukan nitong ilihis ang mga bala, pero nalinlang siya ni Jiang Lin gamit ang dalawang bola na may matinding puwersa na nagpawalang malay sa kanya. Samantala sa kabilang mundo, sumugod ang Diyos kay Kung Wen at inatake gamit ang kanyang higanteng kamao. Agad na humiwalay si Kung Wen, kasama ang baluti at sumugod sa Diyos. Pareho nilang hiniwa ang binti nito, pero tumalon ang Diyos at umiwas gamit ang apat na higanteng braso para gumanti agad. At itinapon si Kung Wen sa himpapawid, tinamaan ang baluti ng demonyo sa likod ng Diyos. Pagkatapos ay binaling ang atensyon kay Kung Wen at inatake ng matindi habang sinusubukan nitong tumakbo. Nag-transform siya para mabuhay, mabilis na naghilom ang baluti, at sumugod para tulungan si Kung Wen na hiwain ang masamang Diyos. Hindi nakapaghanda ang masamang Diyos, sinunggaban ni Kung Wen ang pagkakataon. At tumalon mula sa bangin, sinubukang umatake mula sa itaas. Ngunit masyadong malakas ang masamang Diyos, pinalipad silang dalawa, palayo. Hinawakan niya si Kung Wen at sinubukang pisilin, hanggang mamatay, pero inihagis ng baluti ang sandata at hiniwa ang kamay ng halimaw para iligtas si Kung Wen. Sinunggaban nito ang baluti at dinurog hanggang maging alikabok na lang. Binaling ng masamang Diyos ang atensyon kay Kung Wen at pinisil siya gamit ang isang daliri, ngunit bago pa siya mapatay, nakarinig ang Diyos ng isang kanta na nanggagaling sa plauta ng bata. Tumingin siya sa bata at nagtaka kung bakit ito tumutugtog ng musika sa ganitong oras. Sabi ng masamang Diyos, mamatay ang bata, pero patuloy pa rin itong tumutugtog dahil sinabi ng tatay niya na ang tatay niya ay darating kapag narinig ang himig na ito. Ang masamang Diyos ay hinuli ang bata gamit ang kanyang galami at nilamon ang bata ng buo, pero huminto ang kwento. Sa puntong ito dahil nag-aalangan ng autor, hindi alam kung ano ang isusulat. Gayunpaman, hindi niya alam na may isa pang mamamatay tao na nag-aabang sa likuran niya. Narinig ni Lin ang kalabugan sa itaas at mabilis na tumakbo para tulungan
Ang autor, mabilis nilang napabagsak ang mamamatay tao. Ngunit huli na ang lahat dahil sugatan ng malubha si Kung Wen. Tumawag sila agad ng ambulansya at dinala siya sa ospital. Kung ang buhay ni Kung Wen ay mapanganib, hindi na matatapos ang libro. Pumasok ang boss ni Lin sa silid at sinuhulan silang dalawa. Bibigyan niya sila ng $1,000,000 kung tatapusin nila ang manunulat at mananatiling tahimik. Sayang, tumanggi ang dalawa at sinugod siya sa kama. Pinagsusuntok siya. Wala nang ibang pagpipilian. Nagpa siya si Jiang Lin na siya na mismo ang tatapos sa nobela. Sinubukan niyang iligtas ang anak niya mula sa kabilang mundo. Nagpatuloy ang kwento ng isipin ng masamang Diyos na nanalo na siya. Pinalipad niya si Kung Wen na parang langaw, pero tumutugtog pa rin ang musika, patuloy pa rin. Ang bata sa pagtugtog ng plauta kahit nilamon na siya. Biglang may lumitaw na pulang usok mula sa kawalan. Si Jiang Lin pala iyon na dumating bilang isang mandirigma, na nakasuot ng pulang baluti para iligtas ang kanyang anak. Sinimulan niyang paputukan ang kanyang machine gun sa masamang Diyos, napilitan. Si Redmayne na lumingon at nasira ang kanyang maskara. Patuloy na umatake si Jiang Lin sa kanya. Sinubukan ni Kung Wen, na tumakbo paakyat sa burol para umiwas sa mga pag-atake. Sumugod ang masamang Diyos sa pulang mandirigma, pinalipad niya si Jiang Lin at naibagsak ang malaking baril. Tumalon si Jiang Lin sa himpapawid at nagpakawala ng malakas na atake. Naputol ang daliri ng masamang Diyos. Nagalit siya, at umatake ng malakas kaya si Jiang Lin ay tumalsik sa pader. Pagkatapos, nagpakawala ang masamang Diyos ng sunod-sunod na suntok. Nang marinig ang iyak ng kanyang anak, ang pulang mandirigma ay nag-ipon ng lahat ng lakas, at sinubukang salagin ang suntok ng masamang Diyos. Naitulak ang halimaw palayo at mabilis na tumakbo patungo sa higanteng puno. Sinamantala ni Jiang Lin ang pagkakataon at tumalon patungo kay Redmayne. Hinawakan niya ang espada sa noonang nilalang at sinubukang hugatin ito. Napagtanto niya na iyon ang kahinaan ng masamang Diyos. Ang higanti ay kumawag at ginamit ang kanyang mga galami para pigilan siya. Pero tumalon si Jiang Lin at hinawakan ang sandata. Ginamit niya ang buong lakas para hugatin ito sa ulo ng Diyos, at hiniwa ang katawan nito. Napaluhod ang masamang Diyos, at hindi na gumalaw sa lupa. Ang bata ay lumabas din mula sa katawan ng masamang Diyos. Sinalo ni Jiang Lin ang bata sa huling sandali. Inalis ng bata ang helmet ng mandirigma at sa wakas, ay nakita ang mukha ng kanyang ama. Silang dalawa ay nagyakap ng may luha sa mata, habang sa totoong mundo, si Jiang Lin ay natapos na ang nobela. Ipinabatid ng nurse na ang autor ay nakaligtas sa mga sugat. Ang kanyang ama ay tumingin sa labas ng bintana at may nakitang napakahalagang bagay. Agad siyang tumakbo palabas. Nakita niya ang batang pulubi kanina na nasa tabi ng isang bata. Nagsimulang kumanta ng oyayi si Jiang Lin nang dahan-daang lumingon ang bata at napagtantong iyon ang ama niya. Habang binabaligtad ang nobela, ang autor ay biglang nahigop sa mundong siya mismo ang gumawa. Sa halip na matakot, nakaramdam si Kung Wen ng sobrang excitement. Kinuha niya agad ang kanyang telepono at nag-zoom ng 20 beses para makita ang kaguluhan sa ibaba. Sa oras na ito, pinalilibutan ng mga sundalo ang mga sibilyan na pinaghihinala ang tagasunod ni Redmayne. Sa susunod na sandali, lumitaw ang 4 na tagapatay na Diyos. Ang nangunguna ay ang mandirigmang nakasuot ng tanso. Ang susunod ay ang halimaw na may isang mata, si Black Dragon, at ang anak ni Donghu na si Xiaoju, at sa huli ay ang Godslayer na si Kung Wen, na nagpakilalang anak ni Jiu Tian. Nakiusap si Kung Wen sa ika-4 at ika-5 kapatid na pagbigyan at patawarin ang mga sibilyan, ngunit ang 2 guro na ito ay nabulag na ng kasakiman at ayaw talagang umatras. Nang lumitaw ang ika-3 kapatid, ang tensyon ay tuluyan ng nagwakas. Hindi maintindihan ng autor kung bakit ang 3 taong ito, kasama si Redmayne at Jiu Tian, ay ang 5 na magkakapatid na tinaguri ang 5 tigre ng Cloud, ang mga pinakamalakas sa mundo ng Godslayer, ngunit hindi niya sila pinalago. Bakit bigla silang bumalik? Habang nag-iisip ang autor, isang malalim na boses ang biglang narinig. Ang taong ito ay walang iba kundi si Redmayne. Kahit wala na ang kanyang higanteng katawan, pinalad pa rin siyang manatiling buhay. Sinakal ng Redmayne ang autor at sinabing siya ang sumulat sa mundong ito, at siya rin ang nagdidikta sa buhay ng Redmayne. Ang isang maliit na karakter ay naglakas loob na hamanin ako, nakakainis, dahil ang kanyang kapalaran ay kontrolado ng autor. Hindi nag-atubili si Redmayne na hugatin ang espada at pugutan ang autor. Mabuti na lang at panaginip lang ito. Ligtas si Kung Wen, ngunit ang kanyang smartphone ay hindi ko alam kung bakit nawala. Ang totoong buhay ng autor ay hindi naging maayos. Hindi lang siya ninakawan ng isang estranghero ng copyright, kundi inakusahan pa siya ng taong
Iyon ng plagiarism at naging tampulan ng pangungutya ng lipunan. 6 na taon ang lumipas, namuhay si Kung Wen, sa kahirapan at pagdurusa, hanggang sa biglang, isang araw, ang taong nagnakaw ng nobela niya ay biglang naghanap, kay Dong-ho. Walang pag-aalinlangan, sinupalpal niya ang mukha ng lalaking iyon. Hindi pa siya nakontento, binugbog pa niya, hanggang sa damyugo ang ilong nito dahil sa pagnanakaw. Dumating siya para humingi ng tawad, at may kasamang, alok na pakikipagtulungan. Gusto niyang si Kung Wen ang magpatuloy sa Godslayer Part 2. Ang talento niya ay pagsasamahin sa galing sa negosyo ng lalaking iyon. Pareho silang yayaman at tatapusin ang miserable na buhay ni Kung Wen. Para ipakita ang kanyang katapatan, kahit pa, ay hayagan siyang humingi ng tawad kay Kung Wen sa social media. Inamin niyang siya ay isang plagiarist, sa pamamagitan nito ay mababawi ang dangal para sa kanya. Ang pag-asa ay biglang sumili muli na nagpagulo sa isip ni Kung Wen. Nagpasya siya na makipagtulungan para baguhin ang kanyang buhay. Nang marinig ito ni Dong-ho, agad siyang tumutol. Ang taong iyon ay isang basura, ninakaw na niya ito ng isang beses, siguradong mauulit pa ito. Ngunit si Kung Wen ay hindi nakinig. Binalewala niya ang payo ni Dong-ho at nagsimulang magsulat base sa mga pangyayaring naranasan niya sa panaginip. Ginamit ito ni Kung Wen bilang inspirasyon para sa ikalawang bahagi nitong mga nakaraang araw. Ang buong kaharian ay nagkakagulo dahil sa balita tungkol sa isang Diyos na nagpakita pagkalipas ng daan-daang taon. Tanging ang taong unang makakahanap sa kanya ang makakabali sa tadhana, at si Redmayne lang ang tanging nakakaalam kung nasaan ang Diyos. Pagkatapos magsalita ni Black Dragon, si Redmayne ay kusa ng lumitaw at binati ang grupo. Agad na sumugod ang grupo para tanungin ang dating kaaway. Ang sunod-sunod na atake ng grupo ay nagpahirap kay Redmayne. Parang bola siyang pinagpasapahan ni Dong-ho, Kung Wen, at Black Dragon mula sa isang lugar patungo sa iba. Ngunit si Xiaoju, dahil sa sobrang pagkasabik, ay naipakita ang kinaroroonan ni Redmayne. Ginamit niya ang pagkakataong ito. Agad siyang lumipad at dinakma ang dalaga, na nagpabago sa takbo ng laban. Napilitan ng grupo ni Kung Wen na lumayo kay Redmayne. Inamin niya na ang kapalaran ng mundong ito ay nasa kamay ng isang Diyos. Gusto niya, kung sino ang dapat mamatay ay mamamatay, kung sino ang dapat mabuhay ay mabubuhay. Para patunayan ang kanyang sinabi, pinakawalan niya si Xiaoju, at hinayaan si Kung Wen na makita ang kapangyarihan niya. Sinabi niya na lahat ay mamamatay sa ilalim ng pagkakaayos ng Diyos, pati na ang pamilya ni Kung Wen o ang mga ordinaryong tao sa labas. Gayunpaman, mayroon pa ring isang paraan para iligtas ang lahat, iyon ay ang pigilan ng Diyos. Bago pa niya isulat ang katapusan. Sa sandaling ito, ang ika-4 at ika-3 kapatid ay nagdala ng hukbo para bawiin ang buhay ni Redmayne. Si Kung Wen, sa tulong ni Black Dragon at Dong-ho, ay lumabas para sa malubong. Pagkatapos, biglang kasama si Xiaoju at Redmayne, sumakay sila sa bangka at umalis. Hindi mapakali si Kung Wen, dahil ang Diyos ang nagpapasya sa buhay at kamatayan ng lahat. Determinado siyang patayin ng Diyos bago pa niya saktan ang kanyang pamilya. Nakita ang mapang asar na ugali ni Redmayne, binalaan siya ni Kung Wen na mag-ingat. Huwag mo akong subukan dahil siguradong mamatay ka. Biglang huminto si Redmayne, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil masyadong kamukha ni Kung Wen si Jiu Tian. Ikinwento niya kay Kung Wen ang nakaraan nila ng ama nito. Dati, si Redmayne ay isa lamang ordinaryong tindero ng karne na nawalan ng kabuhayan dahil sa digmaan. Mabuti na lang at iniligtas siya ni Jiu Tian, kaya naging matalik silang magkaibigan. Nang maging marahas ang labanan, napilitan silang sumabak sa gyera. Kasama ang 3 pang kapatid, binuo nila ang 5 tigre ng Cloud para durugin ang mga kaaway sa lungsod ng Cloud. Ngunit si Redmayne ay nilamon ng kasakiman sa kapangyarihan, hanggang sa mabulag ang isip niya at nagtangkang pumatay ng emperador, para agawin ang kapangyarihan ni Jiu Tian. Walang takot na hinarap ni Jiu Tian si Redmayne, habang ang 3 pang kapatid ay duwag na tumakas. Balak sana ni Redmayne na paghatian ang trono kay Jiu Tian, pero dahil sa sobrang pagiging matuwid nito, wala siyang nagawa kundi patayin ito. Sino ang mag-aakala na sa huli, tatalunin siya ng mismong anak ng kanyang kapatid? Dahil sa smartphone ng manunulat, madaling na target ni Redmayne ang portal. Ngayon, naging mahalagang kagamitan na ito, na hindi na niya maihiwalay sa sarili. Habang nagmamadali ang 3, bigla silang hinarang ng ika-4 na kapatid. Ang lalaking ito na puro laman at muscle, ay nabulag na rin ng ambisyon. Ang layunin niya ay hulihin si Redmayne para mahanap ang Diyos at baguhin ang tadhana. Tinanong niya si Kung Wen kung bakit nakikipagkamay siya sa pumatay sa ama niya. Pagkarinig nito, bamanat si Redmayne ng isang matinding sagot, kung noon
ay hindi tumakas ang kapatid, hindi sana namatay si Gio Tian. At hindi sana ako nandito ngayon. Tumama ito sa damdamin ng ikaapat na kapatid kaya nag-init ang ulo niya. Nagkasagupaan ang dalawang panig. Nakipagtulungan si Redmayne kay Kung Wen at Xiao Zhou para palibutan ng ikaapat na kapatid, pero hindi siya madaling talunin. Hindi lang siya mabilis, kundi bihasa rin sa paggamit ng mga kagamitan. Higit sa lahat, mayroon siyang lihim na teknik na nagpapatigas sa kanyang balat, parang bakal na hindi tinatablan ng talem. Isang sorpresang suntok sa dibdib ang nagpabagsak sa kanyang depensa. Nagpasuka sa kanya ng dugo at nagpatihaya sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw si Black Dragon at mabilis na tinusok ang mata ng ikaapat na kapatid. Habang hindi siya makakita, sinundan pa ito ng isa pang atake. Ang labanan sa sandaling iyon ay tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin nang magsanib puwersa ang grupo ni Kung Wen. Ang ikaapat na kapatid ay wala nang nagawa ng si Black Dragon ay pumulupot sa likod niya at gamit ang mahahabang braso, itinali siya sa poste ng napakahigpit hanggang sa ang kanyang bakal na braso ay nagkabitak-bitak. Sinundan pa ito ng pangalawang atake, at sa pagkakataong ito, ang kanyang braso ay tuluyan ng naputol. Biglang tumalon si Redmayne mula sa itaas para sakalin ng ikaapat na kapatid at gamitin ang kanyang lihim na teknik para lamunin siya. Nang makita ang eksenang ito, lalong naging mapagmatsyag si Dong Hu kay Redmayne. Sa panig naman ni Xiao Zhou, dahil sa talino niya, mabilis niyang napagtanto na matapos lamunin ng ikaapat na kapatid, si Redmayne, ay nakuha na ang lakas at ang matigas na balat nito. Hinailan ni Dong Hu si Kung Wen palayo para tanungin. Hindi niya maintindihan kung bakit napakatanga ni Kung Wen na magtiwala kay Redmayne. Sinabi ni Kung Wen na ang lahat ay nakatadhana na kailangan niyang mamatay kung gusto niyang iligtas ang lahat, ang paraan para patayin ang Diyos sa totoong mundo. Nagtatalo ng matindi, sina Dong Hu at Kung Wen. Pinayuhan ni Dong Hu ang kanyang kaibigan na huwag magtitiwala kay Redmayne, pero ang sagot nito ay isang pagrereklamo ni Kung Wen, na sinabi ng manunulat na ang upa at tuition fee ni Xiao Zhou ay malapit na, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Dong Hu. Bakit mo pa kailangang mag-alala, mas mabuting manahimik ka na lang. Gusto ko lang naman ang makabubuti para sa iyo. Huwag mong kalimutan na lumapit ka sa akin para magpaturo ng pagpatay. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumusok sa puso ni Kung Wen. Wala nang nagawa si Dong Hu kundi ang umalis ng bigo, pagbalik sa mundo ng Godslayer, sa gitna ng bagyong yelo. Sina Kung Wen, Dong Hu, at ang buong grupo ay nakaramdam ng matinding pagpatay at bigla silang inatake ng mga nakatagong kaaway. Napagtanto ni Kung Wen na sila ang mga asasin sa ilalim ng ikaapat na kapatid. Agad na tumalikod ang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos ay hinawi ang makapal na yelo para pilitin ang mga kaaway na magpakita. Nang magkaroon ng kaunting bentahe ang dalawa, biglang lumitaw ang ikaapat na kapatid mula sa itaas. Gusto niya na makipag-ayos kay Redmayne para makalanghap sila ng sariwang hangin. Pagkarinig sa pagtanggi ni Kung Wen, ang ikaapat na kapatid ay agad na pumasok sa estado ng pagtatago. Ang teknik na ito sa gitna ng bagyong yelo ay lalong naging epektibo, kaya napakahirap nang matukoy ang kinaroroonan niya, lalo na't ang espada. Ang kapangyarihan ng ikalimang kapatid ay napakahusay, tiyak na mas malakas siya kaysa sa ikaapat na mandirigma. Dahil sa lakas ng hukbo, nahirapan sina Dong Hu at Kung Wen. Samantala, kahit nahanap na ni Redmayne ang dalawa, nanatili lang siyang nakaupo sa mataas na lugar at nanunood. Hindi man lang siya tumulong kay Kung Wen na lumaban ng solo sa ikalimang kapatid, kaya napilitan siyang umatras ng maipit siya nito sa lupa. Hindi na inalintana ni Dong Hu ang sariling kaligtasan at agad na sumugod para iligtas si Kung Wen. Dahil sa pagiging bayani, tinamaan siya ng saksak ng mga sundalo. Kinaladkad nila si Dong Hu sa lupang may yelo ng mahigit 10 metro. Gusto sanang tumakbo ni Kung Wen para tumulong, pero hinarang siya ng kalaban. Si Dong Hu naman, pagkatapos saksakin ng paulit-ulit sa tiyan, ay pilit pa ring tumayo para ubusin ang buong hukbo. Pagkatapos ay inihagis niya ang espada para tulungan si Kung Wen. Ginamit ni Kung Wen ang teknik ng pag-ikot ng espada ng kanyang ama para tapusin ang mga kalaban. Nang tumakbo siya, papunta kay Dong Hu, sinamantala ito ni Redmayne, para lamunin ang pangalawang kapatid. Talagang hindi siya nagpatalo. Alam ni Dong Hu na hindi na siya makakaligtas, kaya ginamit niya ang huling hininga, para sabihan si Kung Wen na magsanay araw-araw sa pagbuga ng espada ng libu-libong beses, para mabuhay at maprotektahan ang mga mahal sa buhay. Pakiusap niya, huwag mong hayaang makita ni Xiao Zhou ang malungkot na tanawing ito. Ang pagpanaw ni Dong Hu ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni Kung Wen. Sa mga babala, desidido siyang hanapin ang Diyos para baligtarin ang trahedya at makabalik. Biglang humagupit ang bagyo ng yelo at nilibing ang bangkay ni Dong Hu.
Wala nang pagkakataon si Xiaoju na makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Tinanong ni Black Dragon si Redmayne kung ano ang sinabi ng Diyos. Sabi niya, huhulihin ng Diyos ang lahat, pati ang mundong ito ay wawasakin. Xiaoju, bumalik ka na kung nakatadhana na ang hinaharap, dapat magkasama ang pamilya. Kung magpapatuloy ka, tiyak na, lumunin ka ni Redmayne. Sa loob ng puso ni Kung Wen, buo na ang desisyon niya, hindi na siya makakabalik. Sinabihan niya si Xiaoju na umuwi kasama si Black Dragon. Sa pagpupumiglas, hindi sinasadyang nasugatan ni Xiaoju ang mukha ni Kung Wen. Kahit hindi masakit, kailangan niyang magpanggap na galit, para paalisin si Xiaoju at hindi na makita. Kung susunod ka pa, huwag mo akong sisihin kung maging masama ako. Pagkatapos, nagpatuloy sina Redmayne at Kung Wen sa huling destinasyon para harapin ang Godslayer. Sa sandaling iyon, si Xiaoju at si Black Dragon ay biglang bumalik. Panyana niya ang palaso sa langit bilang hudyat para gabayan si Tamto. Dahil alam ni Kung Wen ang sikretong teknik ng babaeng ito, siya ang pinakamalakas sa 5 tigre, kaya niya itong patayin. Pagkarinig ni Redmayne, agad siyang tumakas at naglaho pa nga para magtago. Pero masyadong bihasa si Tamto sa sikretong teknik ng pagtatago ng ika-5 kapatid. Napansin niya at agad na nakita ang anino ni Redmayne. Inutusan niya ang mga mamamana na direktang magpakawalan ng palaso sa barko para pilitin siyang magpakita. Inilabas ni Redmayne ang kanyang bakal na balat, pero hindi pa rin niya kayang labanan ang lakas ng pag-atake nila. Sa gitna ng kagipitan, napansin ni Redmayne na sa paligid ng barko ay may langis. Iyon ay isang makina ng palaso na nakalagay sa gitna. Redmayne ay naghanda ng bitag, hinayla ng mahigpit ang tali ng pana para magsagawa ng ganting atake. Napagtanto ito ni Tamto at pinabilis ang paglipad ng barko, pero hindi pa rin sila nakaiwas sa nakamamatay na tira ni Redmayne. Ang buong barko ay nagliyab at bumagsak sa lupa, pero si Tamto ay ligtas pa rin. Ang mas nakakagulat pa ay ang mabilis na pagdaling ng kanyang sugat. Sa bilis ng pangyayari, gusto lang ni Tamto na makuha ang ulo ni Redmayne para ipaghiganti si Jiao Tian. Hindi niya hinahangad ang walang kwentang trono. Gusto sanang tulungan ni Black Dragon at Xiaoju si Tamto, pero pareho silang hinarang ni Kung Wen, dahil si Redmayne lang ang tanging makakahanap sa Diyos. Kung mamatay siya, ang hiling na baguhin ang lahat ay mawawala rin. Naiintindihan ni Redmayne ang kakayahan ni Tamto. Bagamat may kaunting takot, dahil sa dalawang makapangyarihang teknik, si Redmayne ay nanatiling kampante sa pakikipaglaban. Si Tamto ay isang bihasang mandirigma na mahirap hanapin. Ang kanyang husay sa paggamit ng armas ay nasa antas na mataas. Ang mabilis na pag-atake ay nagpahirap sa paghinga ni Redmayne. Ang rurok ay nang pagsamahin ni Tamto ang pulbura at mahika na lumikha ng isang pagsabog na hindi inaasahan ni Redmayne. Hindi siya nakapaghanda, pero alam niya kung paano gumanti ng isang saksak ng espada. Ang pagtagos sa dibdib ni Tamtay ang nagpilit sa kanya na lumikha ng isang malakas na pagsabog para paghiwalayin silang dalawa. Kaya naman, naglakas loob si Tamtay na magpalit ng dugo dahil mayroon siyang lihim na teknik. Ang bilis ng paggaling ay napakakilabot kaya si Tamtay ay nasa ibabaw ni Redmayne. Kahit pa noong siya ay gumamit ng maduming taktika, hawak pa rin siya ni Tamtay sa batok at napigilan. Hindi makapaniwala, nagawa pa ring makawala ni Redmayne. Mula sa kamay ni Tamtay, pinilit siyang gamitin ang buong lakas para makabawi, at napilitan na lang si Tamtay na tanggapin ang tadhana na nasa loob na ng mga kamay ni Redmayne. Gusto niyang bumaba para humingi ng tawad kay Jiao Tian, kung noong oras na iyon ay nanatili siya para tulungan ito, hindi sana umabot sa ganito ang sitwasyon. Ngayon, si Xiaoju ay alam lang na bumigkas ng dalawang salitang wala ng pag-asa, tumalikod siya at umalis. Iniwan si Kung Wen, sumunod din si Black Dragon para protektahan ang dalaga sa totoong mundo. Dito, nagsimulang magtalo ng matindi si Kung Wen at ang lalaking si Tien. Gusto ni Tien ng isang wakas na lubos na magkaiba, kung saan si Redmayne ang papatay kay Kung Wen, ang kasamaan ng mananalo laban sa katwiran. Salungat ito sa karaniwang plot, syempre, hindi papayag ang may akda. Ito ay nobela niya, kaya may karapatan siyang magdesisyon. Hinayla siya ni Tien pabalik at sinabing, gusto mo bang makita ang masamang tao na tinatapakan ang mabuting tao? Hindi pa man natatapos magsalita, pinagbubugbog niya ang may akda, hanggang sa damyugo ang ulo, pagkatapos ay inagaw ang laptop at kinopya ang lahat ng data sa USB. Ininsulto ni Tien si Kung Wen na, isa ka lang ghostwriter, ang wakas ay siya na mismo ang susulat mula sa simula. Ang taong ito ay kalkulado ang lahat, ang pagpapakita niya sa harap ni Kung Wen ay para akitin si Dongho na umatake, pagkatapos ay i-video ito at i-post na may
Caption na si Kung Wen ay gumagamit ng dahas para pilitin si Tian na magsinungaling sa harap ng media. Ang taktikang ito niya ay talagang epektibo. Ang mga netizen ay tumalikod at binatikos. Si Kung Wen, muli siyang nawalan ng lahat, bumalik sa pagiging pulubi. Biglang lumitaw ang anino ni Redmayne sa harap ng may akda. Nagpakilala siya bilang anino, na maitim sa loob ni Redmayne, pinipilit ang may akda, na magsulat ng mas mabigat pa para si Kung Wen ay mas maging desperado. Sa ganoong paraan lamang mahihila ang mga mambabasa na magpatuloy sa kwento ni Kung Wen at Redmayne. Sa wakas ay nakarating na sa huling punto, kailangan lang lampasan ang gate sa harap para maabot ang Diyos. Pagkarinig nito, agad na bumunot ng espada si Kung Wen, gusto niyang pagbayarin si Redmayne sa buhay ng mga namatay. Ngunit si Redmayne sa pagkakataong ito ay hindi na mahina gaya ng dati, siya. Matapos malamon ang tatlong lihim na teknik ay naging comprehensible. Ang lakas, inactivate ang invisibility at sumugod para atakehin si Kung Wen. Si Redmayne ay hinahayaan lang, natamaan ng espada dahil naka-full armor na siya, at may regeneration. Sa antas na ito, ang pakikipaglaban ni Kung Wen sa kanya, ay parang itlog na tumama sa bato, walang kahit anong pinsala. Biglang lumabas si Black Dragon kung saan, agad, sugod si Kung Wen para putulin ang ulo nito. Nagbabala na ako sa iyo, huwag mo akong galitin. Sa sandaling iyon, silang dalawa ay nagbigay ng hudyat sa isa't isa, sapat na ang tagal ng kanilang pagsasama para malaman kung ano ang iniisip ng isa bago maglakbay para pumatay ng Diyos. Nagpaalam si Kung Wen kay Black Dragon, ipinagkatiwala ang pag-aalaga kay Xiaoju. Sa sandaling mawala si Kung Wen sa paningin ni Redmayne, bigla siyang nagising, hinuli si Black Dragon at nilamon ang bata. Lumabas na si Redmayne ay nagplano na ng lahat mula sa simula, siya ay nagkunwaring namatay para buksan ni Kung Wen ang gate ng mundo ng mga Diyos. Dahil sinabi ng Diyos na siya lang ang makakatulong. Ang pagkikita niya sa Diyos ay swerte rin dahil bago pa man malamon, si Black Dragon ay nagawa ng gamitin ang teknik na pagtakas ng kaluluwa, bagaman natira na lang ng kaunti, pero ang bata ay cute pa rin. Samantala, si Kung Wen ay nakarating na sa gate, nakaharap sa liwanag ng Diyos, isang harang natabing, ngunit ang sagot na natanggap niya ay silang dalawa ay nasa dalawang mundong hindi nagtatagpo, habang buhay na hindi magkikita. Kung ganoon, ipagpapalit ko ang lahat para dito, dahil anong dahilan para hindi maging kampante si Kung Wen sa tadhana. Matiyag ang humiwa ng humiwa sa gate, kahit alam na walang saysay. Sa totoong mundo, ang may akda ay nakakaramdam ng labis na kasiyahan. Biglang, pumasok si Tian sa silid at nagsalita ng may tono ng isang masamang tao na ang pagsulat ng nobela ay mas mahirap kaysa sa inakala ko. Pinilit ni Tian si Kung Wen na tapusin ang wakas, ngunit ayaw niyang makipagtulungan, kaya sinuntok niya ng napakalakas sa tiyan si Kung Wen. Para kay Tian, ang mga isinusulat mo ay basura lang. Kung walang maraming views, may saysay pa ba? Eksakto sa sandaling ito, ang anino ni Redmayne ay muling lumitaw, minamadali siyang patayin. Ang masamang taong iyon. Ang may akda ay walang pag-aalinlangang kumuha ng bote at ipinukpok ng malakas sa ulo ni Tian, pagkatapos ay sumugod para sakalin ang leeg nito. Parehong siya at si Kung Wen sa nobela ay nahuhulog sa isang sitwasyong walang labasan, sa isip nila ay biglang sumagi sa isip niya kung tapos na ba ang lahat. Sa sandaling iyon, isang agos ng lakas ang damaloy sa kanilang dalawa at biglang bumukas ang portal. Diretsyong nagdala sa bida sa totoong mundo. Para makasiguro si Kung Wen kung hindi ito ilusyon, sinubukan ng autor na maghagis ng libro at agad itong nahati. Binasa ni Kung Wen ang mga nakasulat sa computer at napagtanto niyang tama ang sabi ni Redmayne. Ang nasa harap niya ay isang Diyos, ang nilalang na nagbabalak sakupin ang mundong ito. Pagkarinig nito, tumakbo. Pataas ng gusali ang autor pero hinabol pa rin siya. Nang karakter na siya mismo ang lumikha. Kinumpranta ni Kung Wen. Ang autor, bakit mo ninanakaw ang mga kaibigan ko? Ako ang autor, syempre ginawa ko iyon para mas gumanda ang kwento. Kung ganoon, bakit mo pa sila binuhay? Walang ganoong usapan. Patay na ang tatay ko, sino ang magbabalik sa kanya? Autor lang ako, hindi ako Diyos. Lalong nagalit si Kung Wen, ikaw ang sumulat ng tadhana. Bakit mo sasabihing hindi mo kaya, anong ibig mong sabihin? Sa sandaling iyon, dumating si Dong Ho at Xiaoju, na may kasamang mga reklamo. Pagkakita nila, sa dalawang Kung Wen, nagulat sila ng husto, natulala sila ng 5 segundo. Ipinakilala ng autor sa mga karakter na ito ang kanyang pamilya. Lahat ng nasa kwento ay base sa totoong buhay niya. Ang bida ay bayani sa panaginip ng autor. Kahit desperado, kaya niyang lampasan ito. Nakita ng autor ang munting liwanag sa malupit na lipunan. Nangako ang autor na poprotektahan niya ang mundo ng Godslayer kasama siya. Samantala, si Redmayne ay naglalakad sa
kalsada sa totoong mundo, nag-e-enjoy sa matcha latte, at sa atensyon ng mga babae. Si Redmayne ay nahumaling sa mga modernong kalye, matatayog na gusali, at teknolohiya sa mundong ito. Ang magkaparehong Kung Wen ay naging kambal na nakakaranas ng ibang buhay sa totoong mundo bago bumalik. Ibinigay ng karakter ang espada sa autor bilang regalo. Pagkikita nila, ibinalik ni Kung Wen ang cellphone sa autor na naglalaman ng eksena kung saan si Redmayne ay gumagamit ng lihim na kapangyarihan ni Gio Tian. Mukhang nilamon na niya ang kapatid niya. Ibinunyag ng autor na ang mga taong kinain ni Redmayne ay hindi namamatay kundi napupunta sa ibang dimensyon na nagsisilbing panggatong sa kapangyarihan niya. Pagkarinig nito, agad na unawaan ng bida ang motibo ni Redmayne. Pumunta siya rito para lamunin ang autor at agawin ang kapangyarihan nito. Bigla, may naramdaman ang bida. Kinuha niya ang salamin ng autor, isinuot ito, at sinabing ang kinabukasan ng lahat ay nakasalalay sa autor. Pagkalipas ng isang segundo, sumugod si Redmayne mula sa likuran para lamunin ang bida dahil akala niya siya ang autor. Matapos siyang umalis, ang autor ay sumubok ng maraming paraan para patayin siya sa kwento, pero hindi gumana. Ngayon, ang tanging paraan ay pumunta sa mundo ng Godslayer, talunin si Redmayne, at iligtas ang lahat. Sa sandaling iyon, si Black Dragon ay naghuhulma ng luwad para alalahanin ang pamilya niya. Nakita niya ang anino ni Kung Wen, kaya agad siyang lumipad para yamakap, pero nang mapagtanto niyang hindi ito ang tatay niya, sinampal ni Black Dragon ang autor. Sino ka? Ako ang sumulat ng kwento. Si Black Dragon ay sumampal ulit. Bakit ang bagal mo kung isa kang Diyos? Alam mo ba na pagbalik ni Redmayne, sinakop na niya ang lungsod ng Cloud at lahat ng kalapit na lugar sa loob ng 3 buwan. Halos masakop na niya ang buong mundo. Pinahirapan niya ang mga tao, pinilit silang magtrabaho para itayo ang sentro ng komersyo, ginawang impyerno ang lungsod ng Cloud. Pagkarinig nito, natulala si Kung Wen. Ilang oras lang ang lumipas sa akin, pero isang araw sa langit ay katumbas ng 1 taon sa lupa. Mas malala pa, pati si Xiaoju ay nabihag na rin. At sa ugali ng batang iyon, sino ang hindi makakaalam na matapang siya kahit kanino? Pinagtatawanan ni Xiaoju si Redmayne, baka nalunok, mulang ang Diyos, kung may kapangyarihan ka, bakit kailangan mong pahirapan ang mga tao ng ganyan? Pagkarinig ni Redmayne, agad niyang nilamon si Xiaoju at dinala sa ibang dimensyon. Para patunayan iyon, pagkakita kay Kung Wen, si Xiaoju ay tuwang-tuwa, pero ang masamang balita ay si Redmayne ay wala ng katapat. Tunay na siyang nanalo. Hindi pa, may natitira pa tayong isang pag-asa. Dito, ang autor ay nagsusulat ng serye ng mga makapangyarihang armas na wala pang nakikita. Pagkakita nito, nag-init ang dugo ni Black Dragon. Bata, niloloko mo ba ako? Sa sandaling iyon, si Xiaoju at Kung Wen ay hindi sinasadyang nakahanap ng isang kakaibang silid sa loob. Sa gitna ng isang malawak na espasyo, may isang matandang puno. At ang lalaking si Kung Wen ay napagtanto na ang lalaking nasa harap niya ay ang ama ni Gio Tian. Nagkahiwalay silang dalawa noong siya ay 1 taong gulang pa lamang. Pamilyar ang mukha mo, nagkita na ba tayo dati? Hindi sumagot si Kung Wen, tinanong lang niya ito. Matagal ka na rito, hindi mo ba namimiss ang pamilya mo, Gio Tian? Ginamit ni Gio Tian ang kapangyarihan at hinawakan si Kung Wen. Biglang nakita niya ang buong buhay ng kanyang anak sa loob ng 10 segundo, habang ang manunulat ay mabilis na nagsusulat, hindi sinasadyang nagdulot ng kidlat. Lumalabas na, ang kapangyarihan ng Diyos ay ang kalikasan mismo. Ngayon, tiwala na siyang talunin ng Redmayne na iyon. Sa sandaling haminin ni Redmayne ang publiko, nagpakilala siyang isang tunay na Diyos, isang kidlat ang biglang tumama sa kanya at nagpasingaw sa kanya. Ang manunulat na nakatakip ang mukha ay nagsalita sa gitna ng karamihan. Ang pagpapanggap ni Redmayne bilang Diyos ay tiyak na parurusahan ng langit, ngunit siya ay hindi namatay. Dahil doon, hinamon siya ng manunulat sa isang laban. Medyo kinakabahan si Kung Wen. Dahil hindi pa siya nakikipaglaban kailanman, sanay lang siyang maging biktima. Mabuti na lang at kasama niya si Black Dragon, kaya ang pag-iwas sa mga atake ay hinayaan na niya rito. Sa pagharap sa isang Diyos, si Redmayne ay tuwang-tuwa. Hindi na makatakas, kusa pang nag-aalay ng buhay. Tunay kang hanggal, agad na sumugod si Redmayne. Napilitan si Black Dragon na hilahin ang manunulat para tumakbo. Nagkagulo sa arena, sinamantala ng manunulat ang pagkakataon para tawagin ang kidlat. Tuloy-tuloy ang pagtama nito pero ang matanda ay walang kagasgas-gasgas kahit pa sumugod si Black Dragon at nagpakawala ng ilang suntok, parang asin lang na inilagay sa dagat. Si Kung Wen, kahit nanginginig ang buong katawan, ay pilit pa ring nagsusulat. Pinatumba niya si Redmayne ng paulit-ulit, pero
Hindi pa rin siya mapigilan dahil gumamit si Redmayne ng teknik ng pagtatago. Agad na naghagis ng alak si Black Dragon sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, pinatamaan ni Kung Wen ng kidlat at apoy, na naging dagat ng apoy na pumalibot sa kanya. Si Kung Wen ay patuloy na nagpalakas ng hangin para lalong magliyab ang apoy. Ngunit si Redmayne ay nanatiling walang gallows, at nagyabang na siya na ang pinakamalakas sa mundo. Si Redmayne ay nag-target sa iPad ni Kung Wen, kailangan lang niya itong sirain at magiging wala na siyang silbi. Nakita ito ni Black Dragon, kaya agad siyang sumugod kay Redmayne, ngunit sa isang segundo ay nahuli na siya nito. Sa pagkakataong ito, galit na si Kung Wen, tinawag niya ang isang buhawi, na nagpalipad kay Redmayne hanggang sa langit. Hindi pa. Tapos, nagdagdag pa si Kung Wen ng 5 buhawi sa isla, na parang nagdagdag pa ng 10 kidlat. Sa sandaling bumagsak si Redmayne, balak na siyang tapusin ni Kung Wen para hindi na makabangon, ngunit, anong kamalasan, naubusan ng baterya ang iPad, wala nang ibang paraan. Si Kung Wen kundi ang humawak ng espada at sugurin si Redmayne, ngunit agad siyang nasipa at tumalsik. Sa oras ng matinding panganib, ang magkapareha ay muling nagkaroon ng iisang isipan, ang kanilang mga boses ay tumawid sa espasyo, at dumiretso sa pandinig ng isa't isa. Bumukas ang portal. Sa gitna ng tiyan ni Redmayne, lahat ng bayani ay lumabas, na naging dahilan upang mawalan ng lakas ang masamang nilalang na ito. Lumalabas na ang 2 puso at 2 isipan na may iisang hangarin ay makakapagbukas ng portal ng espasyo. Ito mismo ang sikretong teknik nilang dalawa. Ngayon, si Redmayne ay hindi nakatapat ng grupo ni Kung Wen. Siya ay napalibutan at pinagtulungan. Para iligtas ang sarili, napilitan si Redmayne na ilipat ang atensyon sa manunulat. Ang magkapareha ay muling nagbukas ng portal para hilahin ang lahat pabalik sa mundo. Nang balak sugurin ni Redmayne ang manunulat, bigla siyang huminto. Ito ang pinakamataas na gusali sa mundo. Takot ang lahat sa taas kaya walang makagalaw. Nag-teleport silang lahat mula sa isang lugar patungo sa iba, pabalik-balik hanggang sa bumalik sa pinanggalingan. Si Redmayne ay talunang lumuhad sa harap ni Gio Tian sa ilalim ng hiyawan ng mga tao. Hindi pa rin pumatay si Gio Tian sa kanyang kapatid. Sinabi niya kay Redmayne na hindi pa huli ang lahat, may pagkakataon pa para magbago kung handa siyang lumaban para sa iba. Kung gayon, mananatili silang magkakampi. Binigyan niya ito ng pagpipilian. Pagkatapos, hindi na kailangang manakit ni Redmayne. Ayaw niyang may ibang magtakda ng kanyang kapalaran. Pagkasabi nito, winasak ni Redmayne ang lugar na kinatatayuan niya, pagkatapos ay kusa siyang tumalon sa dagat para bumalik sa totoong mundo kasama si Black Dragon. Hindi alam ng manunulat kung dapat pa ba niyang isulat ang God Slayer, dahil natatakot siyang magkamali ng isang salita lang, ay baka mapahamak siya. Ngunit sinabi na ni Kung Wen, huwag mag-alala sa hinaharap, mas mabuting magtiwala sa sarili.